Sa isang tahimik ngunit marangyang subdivision sa Quezon City, naghahanda ang pamilyang Alvarez para sa isang engranding handaan. Malaki ang bahay, may 2 palapag, marmol ang sahig, at kristal ang mga ilaw na kumikislap kahit umaga pa lang. Sa araw na ito, may espesyal na okasyon, ika-negatibo 60 kaarawan ni Don Ernesto Alvarez, isang kilalang negosyante na may impluwensya sa mundo ng real estate. Ngunit sa likod ng masayang paghahanda, may isang paanyaya na hindi ginawa para magdiwang, kundi para ipahiya. Ang babaeng hindi dapat imbitahan. Sa isang maliit na apartment sa Maynila, tahimik na umiinom ng kape si Elia Mercado. Simple ang buhay niya, isang kwarto, isang maliit na mesa, at isang lumang laptop. Isa siyang freelance interior designer na bihirang mapansin ng malalaking kumpanya. Hindi siya mayaman, hindi rin sikat. At higit sa lahat, hindi na siya bahagi ng pamilyang Alvarez. Dating kasintahan ni Marco Alvarez, ang panganay na anak ni Don Ernesto. 5 taon silang nagmahalan, ngunit iniwan siya ni Marco nang pumili ito ng babaeng mas angkopi sa kanilang estado sa buhay, si Veronica Villanueva, anak ng isang senador. Hindi na muling narinig ni Elia ang pangalan ng mga Alvarez hanggang sa araw na iyon. Isang sobre ang dumating. Makapal. Maputi. May gintong ukit. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ikinalulugod naming imbitahan ka sa ika-negatibo 60 kaarawan ni Don Ernesto Alvarez. Napakunot ang noo ni Elia. Bakit? Bulong niya sa sarili. Alam niyang hindi ito simpleng paanyaya. Ang tunay na plano. Sa kabilang banda ng lungsod, abala si Veronica Villanueva Alvarez sa pag-aayos ng kanyang gown. Siya ang magiging sentro ng gabi, ang perpektong asawa, ang babaeng ipinagmamalaki ng pamilya. Habang inaayos ng stylist ang buhok niya, ngumiti siya ng maihalong panlilibak. Siguraduhin ninyong darating si Elia, sabi niya sa assistant. Opo, ma'am. Confirmed na po. Napangisi si Veronica. Gusto kong makita ng lahat kung nasaan na siya ngayon. Hindi lihim sa kanya ang layunin ng paanyaya. Gusto niyang ipakita sa mga bisita, sa mga negosyante, politiko, at sosyalitang naroon na si Elia ay wala ng halaga. Isang babaeng iniwan, nakalimutan at napag-iwanan ng panahon. Isang public humiliation, nakabalot sa salitang iimbitasyon. Ang desisyon ni Elia. Buong gabi hindi nakatulog si Elia. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang imbitasyon. May parte sa kanya na gustong sunugin ito. May parte ring gustong magtago. Ngunit may mas malakas na tinig sa loob niya, isang tinig na matagal nang natutulog. Hindi na ako ang dating Lia, bulong niya. Tumayo siya at binuksan ang laptop. Nag-email siya. I confirm in my attendance. Pagkatapos noon, tumahimik ang kwarto. Ngunit sa katahimikang iyon, may isang bagay na nagsimulang gumalaw, isang plano na hindi alam ng kahit sino. Ang araw ng handaan. Dumating ang gabi ng selebrasyon. Ang bakuran ng mga Alvarez ay puno ng mamahaling sasakyan, mga luxury sedan, SUV, at kahit ilang imported na sports car. Ang mga bisita ay nakagaon at tuksedo, may hawak na tsampag, nagtatawanan habang nagpapalitan ng chismis at negosyo. Parating na raw ang ex ni Marco, bulong ng isang bisita. Talaga? Bakit pa inimbitahan? Para raw ipakita kung sino ang panalo. Nagkatinginan sila at ngumiti. Sa loob ng bulwagan, nakatayo si Marco sa tabi ni Veronica. Gwapo pa rin siya, maayos ang suot, ngunit may bahagyang kaba sa mga mata niya. Sigurado ka bang tama to? Tanong niya sa asawa. Ngumiti si Veronica, malamig. Relax. Isang gabi lang to. Ngunit hindi niya alam, hindi lang isang gabi ang mababago. Ang pagdating na walang inaasahan. Lumipas ang 30 minuto. Wala pa si Elia. Nagsimula nang magbulungan ang mga tao. Hindi siguro dumating. Takot siguro. Tumawa si Veronica. Told you. Ngunit sa labas ng gate, may humintong sasakyan. Isang itim na luxury van, makintab, tahimik ang andar. Bumukas ang pinto. Unang bumaba ang isang lalaking nakaitim na suit, profesional, diretso ang tindig. Sinundan siya ng isa pa, may hawak na tablet. Nagulat ang mga guard. Is po ba to? Hindi pa sila nakakasagot nang bumukas muli ang pinto. Isang babaeng naka-eleganting gown ang bumaba.
Hindi flashy. Hindi sobrang dekorado. Ngunit bawat hakbang niya ay may kumpiyansa. Ang buhok niya ay maayos ang pagkakatali, ang postura ay diretsyo, at ang aura, tila isang artista sa red carpet. Tumigil ang usapan. Tumahimik ang paligid. Si Elia ba iyon, bulong ng isang bisita? Hindi pwede. Ngunit walang duda. Si Elia Mercado iyon. Mga mukhang hindi makapaniwala. Sa loob ng bulwagan, napatingin si Marco sa pintuan. Nakita niya si Elia. At sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng salita sa isip niya. Marco, tanong ni Veronica, napansin ang reaksyon niya. Paglingon niya. Nanlaki ang mga mata niya. Imposible, bulong niya. Hindi ito ang babaeng inaasahan nilang ipapahiya. Hindi ito ang babaeng mukhang talunan. Ang nasa harap nila ay isang babaeng may presensya, may dignidad, at mailihim na hindi pa nila alam. Habang naglalakad si Elia papasok, ang bawat mata ay nakatutok sa kanya. May inggit. May pagtataka. May takot. At sa gitna ng lahat ng iyon, umiti siya. Isang ngiting hindi para makipagkompetensya, kundi para ipaalala sa sarili. Hindi ako nandito para patunayan ang kahit ano. Nandito ako dahil pinili kong dumating. Tahimik ang buong bulwagan. Hindi ito ang klaseng katahimikan na nakakagaan ng loob. Isa itong katahimikang mabigat, parang lahat ng hangin ay biglang nawala. Ang mga dating nagtatawanan, nagbubulungan, at nagpapakitang tao ay ngayon ay nakatitig lang sa isang direksyon. Kay Elia Mercado. Habang naglalakad siya papasok, hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya nagtatangkang magpasikat. Simple lang ang bawat hakbang niya, pero may kakaibang bigat. Para bang bawat yapak ay may dalang mensahe. Hindi niya kailangan magsalita. Hindi niya kailangan magpaliwanag. Ang presensya niya ang nagsasalita para sa kanya. Mga mata na hindi makatingin. May mga bisitang pilit umiwas ng tingin. May mga biglang nagkunwaring abala sa cellphone. May mga babaeng hindi mapigilan ang pagtaas ng kilay. Akala ko ba, bulong ng isang sosyalitang babae sa katabi niya. Nga. Hindi ganyan ang inaasahan ko, sagot ng isa. Sa isang sulok, nakatayo si Don Ernesto Alvarez, ang may-ari ng selebrasyon. May hawak siyang baso ng alak, pero hindi niya ito iniinom. Nakatingin siya kay Elia, tila sinusuri kung totoo ba ang nakikita niya. Siya ba iyon? Tanong niya sa sekretarya. Opo, Don Ernesto. Si Elia Mercado po. Hindi nagsalita si Don Ernesto. Ngunit sa loob niya, may kung anong gumalaw. Isang alaala. Isang pakiramdam na matagal nang nakabaon. Ang mukha ni Marco. Si Marco Alvarez ay tila natigilan sa kinatatayuan niya. Hindi niya inaasahan ito. Ang babaeng iniwan niya, ang babaeng akala niya ay tuluyan nang nawala sa mundo niya, ay ngayon ay nasa harap niya, mas maayos, mas kalmado, at mas buo kaysa dati. Hindi pwede, bulong niya. May parte sa kanya na gustong lumapit. May parte ring gustong tumakbo palayo. Ngunit ang mga mata ni Elia ay dumaan lang sa kanya, walang galit, walang lambing. Para lang siyang isang estrangherong nadaanan. At doon mas lalong nasaktan si Marco. Ngiting hindi inaabot. Si Veronica naman ay nakapako ang mga paa. Ang ngiting ipinagmamalaki niya kanina ay unti-unting nawawala. Hindi siya handa sa ganitong eksena. Hindi ganito ang plano. Kalma, bulong niya sa sarili. Isang simpleng babae lang iyan. Pero bakit parang siya ang kinakabahan? Habang papalapit si Elia sa gitna ng bulwagan, may lumapit sa kanya. Isang babae, nakamahabang gown, mukhang isa sa mga organizer. Good evening, ma'am. Welcome po, magalang nasabi nito. Ngumiti si Elia. Good evening. Salamat sa paanyaya. Malinis ang boses niya. Hindi mataas. Hindi rin mahina. Sakto lang, pero malinaw. At sa simpleng pagbating iyon, may ilang bisita ang napalingon ulit. Mga bulungan na may halong takot. Hindi siya mukhang kinakabahan. Parang sanay sa ganitong lugar. Akala ko ba mahirap na lang siya ngayon? Isa-isang nabubuo ang tanong sa isip ng mga tao. Hindi na ito simpleng chismis. Isa na itong pagdududa. Ang unang hakbang ng panlalait. Hindi matiis ni Veronica.
Lumapit siya, may hawak na baso ng champagne. Nakaayos ang mukha niya, pero ang mga mata, punang pagsubok. Leah, sabi niya, pilit ngumingiti. Hindi ko akalaing darating ka. Tumigil si Leah at humarap sa kanya. Bakit naman, tanong niya, mahinahon. Alam mo naman, sagot ni Veronica, kunwari ay nag-iisip. Akala ko busy ka. Or baka hindi ka sanay sa ganitong event. May ilang bisitang napangiti. May ilang naghihintay ng reaksyon. Ngunit si Leah ay hindi nagtaas ng boses. Hindi rin siya nagbago ng ekspresyon. Sanay o hindi, sagot niya, imbitado ako. Tahimik ulit ang paligid. Isang sagot na walang tila. Napangiti si Veronica pero pilit. Naman. Welcome ka dito. Sana lang comfortable ka. Tumango si Leah. Comfortable naman po ako. Simple. Diretso. Walang paligoy-ligoy. Hindi makahanap ng butas si Veronica. Ang paglapit ni Don Ernesto. Maya-maya, lumapit si Don Ernesto. Tumayo ang lahat ng malapit sa kanila. Ang presensya ng matanda ay may bigat pa rin. Leah, tawag niya. Humarap si Leah at bahagyang yumuko bilang paggalang. Magandang gabi po, Don Ernesto. Matagal siyang tinitigan ng matanda. Huling beses kitang nakita ibang-iba ka, sabi niya. Ngumiti si Leah. Marami pong nagbabago sa paglipas ng panahon. Hindi lahat, sagot ni Don Ernesto. May kung anong kahulugan ang tingin niya. Isang upo ang may mensahe. May lumapit na staff. Don Ernesto, saan po natin paupuin si Ines Mercado? Saglit na tumingin si Veronica, may halong panlilisik. Sa bandang likod na lang, mabilis niyang sabi. Para hindi siya mailang. Ngunit bago pa makapagsalita ang staff, nagsalita si Don Ernesto. Sa harap, mariin niyang utos. Kasama ng mga bisitang espesyal. Nanlaki ang mata ni Veronica. Papa. Sa harap, ulit ng matanda. Walang umimik. Ang unang bitak sa plano. Habang inihahatid si Leah sa upuan sa harap, hindi mapigilan ng mga bisita ang pagtingin. May ilang kumikindat. May ilang nagtatanong. Special guest ba siya? May relasyon pa ba sila ni Marco? Bakit parang may respeto si Don Ernesto sa kanya? Si Leah ay umupo ng maayos. Tahimik. Hindi nagpakita ng kahit anong emosyon. Ngunit sa loob niya, malinaw ang lahat. Ito ang simula. Isang tawag na hindi inaasahan. Habang nagsisimula ang programa, tumunog ang cellphone ni Leah. Tahimik niyang tiningnan. Isang pangalan ang lumabas. Chairman Reyes T. Hindi siya sumagot agad. Tumingin muna siya sa entablado kung saan nagsasalita ang host. Pagkatapos, tumayo siya sandali at lumabas sa gilid. Hello, Chairman, mahinahon niyang sabi. Ines Mercado, sagot ng boses sa kabilang linya. Nasa event ka na ba? Opo. Mabuti. Darating ako mamaya. Gusto kitang personal na makita. Napahinto si Leah. Opo. Maghihintay po ako. Isang pangalan na nagdulot ng gulat. Hindi niya napansing may nakarinig. Isang lalaking negosyante sa malapit na mesa. Chairman Reyes, bulong niya sa katabi. Yung sa Reyes Holdings. Siya lang ang kilala kong Chairman Reyes. Nagkatinginan sila. Anong koneksyon niya kay Leah Mercado? Hindi pa nila alam. Bumabalik ang kaba. Sa mesa ni na Veronica at Marco, mabigat ang hangin. May mali, bulong ni Marco. Wala, sagot ni Veronica, pero nanginginig ang kamay niya. Nagkataon lang. Ngunit kahit siya, hindi na sigurado. Ang tingin ni Leah sa salamin. Sa restroom, tumingin si Leah sa salamin. Hindi siya nakangiti. Hindi rin siya galit. Kalmado lang. Hindi ako nandito para gumanti, bulong niya sa sarili. Nandito ako para tapusin ang isang kwento. Isang pagdating na magbabago ng lahat. Sa labas ng gate, may humintong sasakyan. Mas marangya kaysa kanina. May bumaba, isang lalaking kilala sa mundo ng negosyo. Sinundan ng ilang assistant. May nakapansin. Si Chairman Reyes yon. Bakit siya nandito? Sa sandaling iyon, alam na ni Leah.
Malapit nang magbago ang direksyon ng gabi. Habang abala ang lahat sa loob ng bulwagan, unti-unting kumalat ang balita. Dumating na si Chairman Reyes. Parang may malamig na hangin na dumaan sa bawat mesa. Ang mga negosyanteng kanina i-relaxed lang ang usapan, biglang tumayo. Ang mga babaeng sosyalita ay nagsimulang mag-ayos ng buhok at postura. Ang mga lalaking may posisyon ay nagkatinginan, tila nagtatanong kung totoo nga ba ang narinig nila. Si Chairman Alejandro Reyes ay hindi basta-bastang pangalan. Isa siya sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa industriya ng real estate, construction at urban development. Tahimik lang siyang gumagalaw pero kapag nagsalita, nakikinig ang buong boardroom. At ngayon, naroon siya. Sa handaan ng pamilyang Alvarez. Ang unang reaksyon ni Don Ernesto. Nang mabalitaan ni Don Ernesto ang pagdating ni Chairman Reyes, agad siyang tumayo. Hindi niya pinansin ang mga bisitang nakapaligid. Nasaan siya? Tanong niya sa isang staff. Nasa gate na po, Don Ernesto. Samahan ninyo ako. Hindi na nag-aksaya ng oras ang matanda. Diretso siyang naglakad palabas ng bulwagan, kasama ang dalawa niyang tauhan. Habang naglalakad, ang isang tanong ay paulit-ulit sa isip niya. Bakit darating si Chairman Reyes dito? Ang mukha ni Veronica nang marinig ang balita. Sa kabilang banda, halos mabitawan ni Veronica ang baso niya. Chairman Reyes, ulit niya, parang ayaw maniwala. Raw, sagot ng isang kakilala. Kakapasok lang sa gate. Napaupo siya bigla. Hindi pwede, bulong niya. Hindi siya inimbitahan. Nilapitan siya ni Marco. Veronica, anong problema? May mali, sagot niya, nanginginig ang boses. May mali talaga. Ang tahimik na pag-upo ni Elia. Samantala, si Elia ay nananatiling tahimik sa kanyang upuan sa harap. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya nagtatangkang makipag-usap kahit kanino. May ilang bisita ang palihim na tinitingnan siya. Siya ba ang dahilan kung bakit nandito si Chairman Reyes? May koneksyon ba sila? Hindi niya pinapansin ang mga bulungan. Para kay Elia, ito ay isang gabi ng pagpapaalam, hindi ng pakikipagbanggaan. Ang pagpasok ng isang tao na may bigat. Bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Tumahimik ang lahat. Pumasok si Chairman Alejandro Reyes, simple ang suot, ngunit maayos. Walang yabang sa lakad, pero ramdam ang otoridad. Kasunod niya ang dalawang assistant na may dalang mga folder. Agad siyang sinalubong ni Don Ernesto. Chairman Reyes, sabi ng matanda, may paggalang. Isang karangalan ang pagdalo ninyo. Tumango si Chairman Reyes. Salamat sa paanyaya, sagot niya. Ngunit narito ako hindi lang para sa selebrasyon. Nagkatinginan ang mga tao. Ang mga mata na naghahanap. Dahan-dahang umikot ang tingin ni Chairman Reyes sa buong bulwagan. Huminto ito kay Lia. Ngumiti siya. Isang ngiting may respeto. At doon, nagsimula ang lahat. Isang simpleng tawag na may bigat. Ernest Lea Mercado. Tumayo si Lia. Hindi nagmadali. Hindi rin nagulat. Parang inaasahan niya ang sandaling ito. Opo, sagot niya. Lumapit si Chairman Reyes sa kanya. Pasensya na kung ngayon lang ako dumating, sabi niya. Ayokong maabala ang selebrasyon, pero kailangan kong personal na magbigay galang sa inyo. Parang may nahulog na pinggan sa katahimikan. Mga mukhang gulat. Magbigay galang sa kanya? Bakit? Anong relasyon nila? Si Veronica ay halos hindi makahinga. Hindi totoo to, bulong niya. Ang pagpapakilala na walang palamuti. Huminto si Chairman Reyes sa gitna ng bulwagan. Humihingi ako ng kaunting oras, sabi niya, malinaw ang boses. Tumahimik ang lahat. Ang gabing ito ay para kay Don Ernesto at iginagalang ko iyon. Ngunit nais ko ring kilalanin ang isang taong may mahalagang papel sa mga proyektong pinaghirapan ng aming kumpanya. Tumingin siya kay Lia. Si Ines Lea Mercado ay ang lead consultant at designer ng Reyes Holdings sa ilan sa aming pinakamalalaking development nitong nakaraang 2 taon. Parang may sumabog na katahimikan. Isang katotohanang hindi inaasahan. Hindi pwede di. Siya. Yung dating di. Walang makatapos ng pangungusap. Si Elia ay nanatiling kalmado.
Ang mukha ni Marco nang marinig ang katotohanan. Si Marco ay napaupo. Lead consultant. Ang babaeng iniwan niya dahil walang direksyon sa buhay ay ngayon pala ibahagi ng pinakamalalaking proyekto sa industriya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Ang unang tanong ni Don Ernesto. Enes Mercado, sabi ni Don Ernesto, lumapit. Hindi ko alam bakit hindi ito umabot sa amin. Ngumiti si Elia, magalang. Hindi ko po intensyon na ipaalam, sagot niya. Mas pinili ko pong manahimik at magtrabaho. Tumango si Don Ernesto. May dahilan pala kung bakit may kakaibang kumpiyansa ka. Isang basag na plano. Si Veronica ay hindi na makapagsalita. Lahat ng kanyang inipon na yabang ay tila naglaho. Lead consultant, ulit niya sa sarili. Paano nangyari to? Ang isang proyektong mag-ugnay. Nagpatuloy si Chairman Reyes. Isa sa mga proyektong pinamunuan ni MS Mercado ay isang mixed-use development na malapit ng ilunsad. Tumigil siya sandali. Isang proyektong orihinal na inalok namin sa Alvarez Group. Napatingin ang lahat kay Don Ernesto. Isang alok na hindi tinanggap. Napabuntong hininga ang matanda. Opo, sabi niya. Tinanggihan namin iyon noon. Dahil sa kakulangan ng tiwala, dagdag ni Chairman Reyes. Ngunit sa tulong ni MS Mercado, ang proyektong iyon ay naging isa sa pinakamatagumpay naming venture. Hindi na makatingin si Veronica. Ang paggalang na hindi mabibili. Tumango si Chairman Reyes kay Elia. Kung wala siya, hindi namin makakamit ang posisyong ito. May palakpak na umalinggaw-ngaw. Hindi ito malakas. Hindi sabay-sabay. Pero totoo. Ang isang sandaling tahimik. Habang tumitigil ang palakpakan, si Elia ay nagsalita. Maraming salamat po, sabi niya. Ngunit gusto ko pong linawin, hindi ako nandito para ipakita ang narating ko. Tumigil siya sandali. Nandito ako dahil inimbitahan ako. At dahil minsan, kailangan lang harapin ang nakaraan para tuluyang makapagpatuloy. Tahimik ulit ang lahat. Ang mga mukhang may pagsisisi. Si Marco ay nakatingin sa kanya. Hindi galit ang nararamdaman niya, kundi panghihinayang. Ang simula ng pagbaligtad. Sa isang iglap, ang babaeng inimbitahan para ipahiya ay naging sentro ng respeto. At ang mga nagplano ng panlalait, sila ngayon ang walang masabi. Matapos ang palakpakan, unti-unting bumalik ang ingay sa bulwagan. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Ang mga usapan ngayon ay puno ng pagtataka, pagdududa at kaba. Ang mga mata ng mga bisita ay palihim na bumabalik-balik kay Elia Mercado, na tahimik na muling umupo sa kanyang upuan. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagtagumpay hanginan. Para bang normal lang sa kanya ang lahat ng nangyari. Ngunit sa kabilang panig ng bulwagan, may mga taong hindi na mapakali. Ang galit na hindi maitago ni Veronica. Mahigpit na hawak ni Veronica ang baso niya. Ramdam niya ang panginginig ng kamay niya, kahit pilit niyang itinatago. Ang gabing dapat ay para sa pagpapakita ng kanyang perpektong buhay, ay unti-unting nagiging bangungot. Lumapit siya kay Marco. May alam ka ba rito? Pabulong niyang tanong, nangingilid ang mga mata. Yumiling si Marco. Wala. Hindi ko alam na ganyan na siya. Napailing si Veronica. Hindi pwede to, bulong niya. Hindi pwedeng siya ang tinitingala. Isang hakbang pasulong. Hindi na nakatiis si Veronica. Lumapit siya kay Lia, kasunod si Marco. Maraming nakapansin. Ang mga usapan ay biglang tumigil. Parang may inaabangang pagsabog ang lahat. Lia, sabi ni Veronica, pilit ang ngiti. Pwede ba tayong mag-usap? Tumingin si Lia sa kanya. Opo, sagot niya. Ano po iyon? Simple. Walang emosyon. Sa private room, dagdag ni Veronica. Mas maayos kung walang nakikinig. Tahimik si Lea ng ilang segundo sa katumango. Sige po. Ang silid na puno ng tensyon. Sa isang maliit ngunit eleganteng silid sa gilid ng bulwagan, nagsara ang pinto. Naiwan sa loob sina Lea, Veronica at Marco. Tahimik. Mabigat. Si Veronica ang unang nagsalita. Ano nang ginagawa mo rito? Direkta niyang tanong. Dumalo, sagot ni Elia. Imbitado ako. Napailing si Veronica.
Alam mo ang ibig kong sabihin. Bakit mo kailangang ipahiya kami? Napakunot ang noo ni Leah. Hindi po ako nanghahamak, sagot niya. Hindi ko po kontrolado ang sinasabi ng iba. Ang unang pagsabog. Tigilan mo yan, biglang sigaw ni Veronica. Huwag kang magkunwaring inosente. Tahimik lang si Leah. Veronica, singit ni Marco. Kalma lang. Hindi ako kakalma, sigaw niya. Lahat ng mata nasa kanya na ngayon. Huminga ng malalim si Leah. Hinding-hindi ko po hiningi ang atensyon na iyon, mahinahon niyang sagot. Ang salitang masakit. Tumawa si Veronica, puno ng pait. Talaga? Bakit ka nagpakitang parang artista? Bakit ka dumating na parang may ipapakita? Tumingin si Leah diretso sa kanya. Dumating lang po ako bilang sarili ko. Isang tanong mula sa nakaraan. Tahimik si Marco sa isang sulok. Halata ang gulo sa isip niya. Leah, mahinang sabi niya. Bakit hindi mo sinabi kahit noon? Tumingin si Leah sa kanya. Sinabi ko, sagot niya. Hindi mo lang pinakinggan. Tumama ang katahimikan. Ang pagbubunyag ni Veronica. Ngumiti si Veronica, isang iting puno ng galit. Alam mo ba kung bakit ka talaga inimbitahan? Tanong niya. Tahimik si Leah. Para ipakita sa lahat kung nasaan ka na dapat, dagdag niya. Para makita nilang tama ang desisyon namin. Napabuntong hininga si Leah. Kung ganoon, sagot niya, salamat sa paanyaya. Isang lihim ang lumabas. Pero may hindi ka alam, biglang sabi ni Veronica, mas mababa ang boses. May dahilan kung bakit ayaw ka ni Papa Ernesto. Napatingin si Leah. Ano nang ibig mong sabihin? Lumapit si Veronica. Hindi ka lang basta iniwan ni Marco. Pinatigil ka. Nanlaki ang mata ni Marco. Veronica, huwag. Hindi, sigaw niya. Dapat niyang malaman. Ang katotohanang matagal itinago. May proyekto ka noon, patuloy ni Veronica. Yung proposal mo para sa community housing. Tumango si Leah. Iyon ang ideyang kinuha ng Alvarez Group, dagdag ni Veronica. Pero pinalabas na iba ang gumawa. Parang may humampas kay Leah. Ano, mahina niyang tanong. Tumawa si Veronica, nanginginig. Pinakinabangan ka. At pagkatapos tinapon. Ang bigat ng katotohanan. Tahimik si Leah. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Pero ramdam ang bigat sa kanyang balikat. Alam mo ba to? Tanong niya kay Marco. Hindi makatingin si Marco. Mahina niyang sagot. Isang desisyong matagal nang nabuo. Huminga ng malalim si Leah. Kaya pala, sabi niya. Kaya pala bigla akong nawala ng mga pagkakataon noon. Tumango si Veronica. Wala kang laban. Isang hakbang paatras. Ngumiti si Leah, hindi masaya, hindi galit. Salamat, sabi niya. Para saan? Tanong ni Veronica. Sa katotohanan, sagot ni Leah. Ngayon malinaw na. Ang pagpasok ni Don Ernesto. Biglang bumukas ang pinto. Si Don Ernesto. Leah, sabi niya. May gusto akong ipakita sa iyo. Tahimik na tumingin si Leah sa kanya. Alam niyo po ba? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa wakas ay sagot niya. Alam ko. Isang aminang mabigat. Ginamit namin ang ideya mo, amin ni Don Ernesto. At nagkamali kami. Tahimik ang silid. Hindi ko inakalang lalayo ka ng ganito, dagdag niya. Ang pagpili ni Leah. Hindi po ako umalis dahil sa galit, sagot ni Leah. Umalis ako para mabuhay. Isang hiling. Pwede bang ayusin natin to? Tanong ni Don Ernesto. Tumango si Leah. Opo, sagot niya. Pero hindi para sa inyo. Pagbalik sa bulwagan. Paglabas nila, ramdam ng lahat ang bigat ng sandali. Ang mga mata ay sabay-sabay na tumingin kay Leah. Isang huling anunsyo. Tumayo si Chairman Reyes. May isang bagay pa akong gustong sabihin, sabi niya. Tahimik ang lahat. Ang susunod naming malaking proyekto ay pinangungunahan ni Ms. Leah Mercado. Gulat at katahimikan. Si Veronica ay napaupo. Si Marco ay napapikit. Si Don Ernesto ay napabuntong hininga.
Ang babaeng hindi na kayang apihin. Si Elia ay nakatayo, matatag, tahimik, buo. Tahimik ang buong bulwagan matapos magsalita ni Chairman Reyes. Walang palakpakan. Walang bulungan. Para bang sabay-sabay huminto ang oras. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Elia Mercado. Hindi dahil siya ang pinakamaingay. Hindi dahil siya ang may pinakamagarang suot. Kundi dahil siya ngayon ang pinakamay bigat sa silid. Ang mukha ng pagkatalo. Si Veronica ay hindi makagalaw. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Ang dibdib niya ay mabigat, parang may nakadagan. Paano nangyari to? Dapat ako ang nasa taas. Pero wala na siyang masabi. Si Marco naman ay nakatingin lang sa sahig. Lahat ng alaala ay bumabalik, ang mga araw na minamaliit niya si Elia, ang mga pangarap nitong hindi niya sineryoso, ang babaeng iniwan niya dahil akala niya ay wala itong patutunguhan. Ngayon, siya ang walang direksyon. Ang huling salita ni Don Ernesto. Tumayo si Don Ernesto. Mabagal ang kilos niya, parang bawat hakbang ay may dalang bigat ng pagsisisi. Mga bisita, sabi niya, nanginginig ang boses. May nais akong sabihin. Tumahimik ang lahat. Ang gabing ito ay nagsimula bilang isang pagdiriwang, patuloy niya. Ngunit natapos ito bilang isang paalala. Tumingin siya kay Lia. Isang paalala na hindi lahat ng halaga ay nasusukat sa apelyido, koneksyon, o kapangyarihan. Huminga siya ng malalim. At minsan, ang mga taong minamaliit natin sila pala ang magpapakita kung gaano tayo nagkamali. Isang hakbang pasulong si Elia. Unti-unting tumayo si Elia. Hindi siya nagmadali. Hindi rin siya nagpakita ng emosyon na parang nanalo siya. Tahimik lang siyang tumayo at sa simpleng galaw na iyon, muling natahimik ang buong lugar. Kung maaari po, sabi niya, magalang. Gusto ko rin pong magsalita. Tumango si Don Ernesto. Ang tinig na hindi na nanginginig. Hindi ako pumunta rito para maghiganti, simulang sabi ni Elia. Hindi rin para ipakita kung sino ang mas mataas. Naglakad siya ng kaunti, sapat lang para marinig siya ng lahat. Pumunta ako dahil inimbitahan ako. Dahil may bahagi ng buhay ko na naiwan dito at gusto ko na itong tapusin. Tahimik ang lahat. Ang mensaheng para sa lahat. May mga taong naniniwala na ang kahirapan ay kahinaan, patuloy niya. Na ang pagiging tahimik ay kawalan ng halaga. Ngumiti siya ng bahagya. Pero ang totoo, may mga taong tahimik lang dahil abala silang bumuo ng sarili. Ang tingin kay Veronica. Saglit na tumingin si Elia kay Veronica. Hindi mayabang. Hindi mapanukso. Diretso lang. Hindi mo ako natalo, sabi niya. At hindi rin kita tinalo. Tumigil siya sandali. Magkaiba lang tayo ng piniling daan. Ang huling pagharap kay Marco. Pagkatapos, humarap siya kay Marco. Hindi galit ang nasa mga mata niya. Hindi rin lungkot. Pag-unawa. Salamat, sabi niya. Nanlaki ang mata ni Marco. Salamat, ulit niya. Sagot ni Elia. Kung hindi mo ako iniwan, baka hindi ko natutunan kung paano tumayo mag-isa. Hindi na nakapagsalita si Marco. Isang desisyong malaya. Bumaling muli si Elia sa lahat. Simula bukas, sabi niya, magpapatuloy ako sa trabaho ko, tulad ng dati. Hindi bilang dating kasintahan ng kahit sino. Hindi bilang bisitang inimbitahan para ipahiya. Ngumiti siya. Kundi bilang sarili ko. Ang tunay na panalo. May palakpakan. Hindi pilit. Hindi obligado. Kusang loob. Isa-isa, tumayo ang mga bisita. Ang iba ay maihiya sa mga mata. Ang iba ay may paghanga. Ang ilan ay tahimik na natututo. Si Chairman Reyes ay ngumiti. Ito ang dahilan kung bakit ko siya nirerespeto, sabi niya. Ang pagwawakas ng gabi. Unti-unting natapos ang handaan. Ang mga bisita ay nagsiuwian, dala ang kani-kanilang isip at aral. Sa labas ng gate, muling pumasok si Elia sa itim na van. Hindi siya tumingin pabalik. Hindi na kailangan. Ang huling eksena. Habang umaandar ang sasakyan, ipinikit ni Elia ang mga mata niya. Wala siyang nararamdamang galit. Wala ring tuwa na maihalong yabang. Isa lang. Kagaanan.
Ang kwentong minsang puno ng sakit ay tuluyan ng nagsara. Epilogo, pagkatapos ng ilang buwan. Makalipas ang ilang buwan, inilunsad ang bagong proyekto ng Reyes Holdings. Sa entablado, si Elia ang pangunahing tagapagsalita. Tahimik ang audience habang nagsasalita siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Sa dulo ng programa, may isang babaeng tahimik na umalis sa likod. Si Veronica. Hindi na galit. Hindi na palaban. Pagod na lang. Ang huling mensahe. Ang taong inimbitahan para ipahiya ay umalis na may dignidad. At ang mga nagplano ng kahihiyan. Sila ang naiwan sa aral.